wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Pagkatapos mamatay ang ina ng dalaga, ay malalaman nitong mayaman sila matapos siyang mahanap ng kapatid ng kanyang ina na minsan ay hindi niya nakilala. Kukupkupin siya nito bilang nag-iisa na lang sa buhay ang dalaga. Makikilala niya ang kanyang pinsang si Gilbert na ubod ng gwapo at tahimik ngunit ubod ng pagkapilyo. Paano niya may tuturing ng pinsan ng isang dalaga na sa una pa lang niya nakita? At dahil sa kanyang angking ganda at kainosentihan ay tila ba mahuhulog ang kanyang loob rito, imbes na iwasan. Kapusukan lang ba ang mararamdaman niya o pag-ibig? Atalia POV. 5 araw nang pinaglalamayan si Mama. Ubos na ang luha ko sa kakaiyak. Masakit man subalit wala na akong magagawa. Namatay siya sa sakit na cancer. Ginawa ko naman ang lahat para maipa-opera siya. Nabaon na ako sa utang pero katawanan niya mismo ang sumuko. Puro na lang mga kapitbahay ko ang dumarating sa lamay. Ni isang kamag-anak, walang dumating. Naubos ang luha ko pero hindi yung sakit. Sa tuwing nakikita ko siyang nakahimlay sa kabaong, ay di maiwasan ng puso ko ang kumirot at maramdaman na parang nilalamukos ito. Siya na lang ang natitira sa akin subalit nawala pa siya. Idiniin ko ang palad ko sa kumikirot kong dibdib. Atalia, iha, mukhang may bisita ka. Tawag pansin sa akin ni Manang Glory, ang matandang kapitbahay namin. Kita ko ang magarang sasakyan na kulay itim na nangingintab sa kagarbuhan ang huminto sa tapat ng bahay namin. Natakot ako dahil baka ito ang mga tauhan ni Joseph na nautangan ko mismo. 1 buwan na akong di nakakabayad at baka manggulo sila. Pero nagkamali ako nang makita ang takong ng sapatos na unang lumabas sa pintuan ng sasakyan. Lumabas doon ang maganda at matangkad na babae na nakasuot din ng damit pangluksa. Lahat ng nakikiramay ay natuon ang atensyon sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang labis na lungkot na nagmula rin sa pag-iyak na di natatakpan ng makeup. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Parang hindi niya kami napapansin at nakatuon lang ang naghihinagpis niyang mga mata sa kabaong ng nasa harapan ni hindi siya lumingon sa akin. Nang makita ko siya ng malapitan ay napansin ko ang malaking pagkakatulad nila ni Mama. Nang makarating siya sa kabaong ay bigla siyang naglumpasay. Di niya alintana ang magandang suot nito. Lucel, ba't di ka man lang nagpakita sa amin? Ang tagal ka na namin hinanap. Matagal ka na pinatawad ni na Mama. Palahaw niya habang nakayakap sa kabaong. Napatulo na lang ang luha ko sa narinig. Mukhang kapatid siya ng mama ko. Lumapit ako sa kanya at aalalayan sana siya. Ang luhang inakala kong naubos na ay muling tumulo. Di ko na namalayan na napayakap na rin ako sa kanya. Kapatid ko, hindi ko matanggap na sa ganito pang kalagayan kita nahanap. Muli ay palahaw ng babae. Hindi ko po alam ang nangyari subalit sa pagdating nyo at sa mga sinabi nyo ay alam kong mapapanatag na si Mama. Sabi ko habang umiiyak na rin. Natuon ang atensyon niya sa akin na para bang ngayon lang niya ako napansin. Napatayo siya sa kaginagap ang magkabila kong pisngi. Anak ka ba ng kapatid kong si Lucel? Tanong niya. Opo, anak po niya ako. Kita ko sa mukha niya ang muling pagtulo ng kanyang mga luha, saka ako mabilis na niyakap. Iha, kamukhang-kamukha mo ang kapatid ko. Hindi ko inaasahan na lumaki kang kiganda-ganda kagaya ng kapatid ko. Para kaming nasa soap opera na nagsisiiyakan sa aming pagtatagpo. Pati mga nakikiramay ay parang nanonood ng heavy drama dahilan ng ikinaiyak din nila. Lumipas ang oras at nahimasmasa na rin kaming dalawa. Naupo kami at nag-usap. Sa totoo lang ay wala akong alam tungkol sa pamilya ni Mama. Si Papa lumaki sa lansangan.
Walang pamilya pero nagsikap. Ngunit hindi rin siya nagtagal dahil namatay rin siya ilang buwan ang nakakaraan matapos akong ipanganak. Uminom si Tita Alora ng tubig bago muling tumitig sa akin. Hinagod niya ang aking ulo na para bang bata kahit 21 taong gulang na ako. Kahit medyo nababanaag ang wrinkles niya ay mas lutang ang kagandahan niya. Nasa lahi na talaga natin ang magagandahan, no? Ani niya na nakangiti na. Napangiti rin ako sa sinabi niya. Ayoko man aminin subalit tama siya. Nasa lahi na namin ang magaganda. Pero kahit na ganoon ay napakapihikan ko sa lalaki kaya no boyfriend since birth ako. Salamat po tita, kako sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagkwento sa akin. More than 20 years na simula nang maglayas ang kapatid ko. Naalala ko noon, napakapihikan niya pagdating sa lalaki. She never had a boyfriend kaya tiwala sina papa na sa matinong lalaki mapupunta ang bunso kong kapatid. Imagine being single for 25 years of her existence. Napaka-strict kasi ng mga lolo mo. Ako nag-asawa ako and luckily I'm compatible with your Tito Tommy na ipinagkasundo rin sa akin. Until dumating ang panahon na nalaman namin na buntis ang mahal kong kapatid sa iyong papa na si Gregor. Due to our family reputation, ay di matanggap ni na papa ang ama mo. But Lucille fight for him. Kaya noong pinalaya siya upang magtanda ay di na siya nagbalik. Kasalukuyan kanya noon ipinagbubuntis. Sumama siya kay Gregor. Sa mga unang buwan, nakukontak ko pa siya. Chinecheck ko kung okay pa ba siya, pero bigla na lang nawala ang kontak ko sa kanya ng kabuwanan na niya sa'yo. Akala ko na paano siya dahil manganganak siya. Ni minsan hindi niya nabanggit kung nasaan kayo nakatira. I tried to send her money but she refused kaya ni isang katiting na detalye upang matry sila ay wala. Nagsisi din naman sina papa sa pagpapalaya sa mama mo. Pero huli na dahil di na namin sila matagpuan. I know, your father is a good man. Pero bilang kapatid, ay halos mamatay kami sa kakahanap sa kanya. Namatay ang lolo't lola mo na hinabilin sa akin na hanapin ko kayo. Sayang at naabutan ko siya na wala na siya. Pagkatapos ng kwento niya ay muling rumagasa ang kanyang luha. Di ko akalain na ganoon pala kabigat ang pinagdaanan ng mama ko sa sariling mga magulang. Kahit mayaman sila ay mas pinili niya ang pag-ibig. Tita, di pa po ako nag-iisang taon nang mamatay si papa. Hindi ko siya nasilayan at maaruga ng isang ama. Pag-amin ko sa kanya, namilog ang mga mata niya sa isiniwalat ko. Kung ganoon, ay di nag-asawa ulit si Lucelle. Umiling ako bilang pagkumpirma. Kung ano-ano na lang ang pinasok ni mama upang mabuhay at mapatapos ako. Dugtong ko pa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kong kapatid, ba't di ka man ang humingi sa akin ng tulong? Dama ko ang sakit na nararamdaman niya habang binibigkas niya iyon para sa mahal kong ina na nagpakatatag para sa akin. Mas pinili niyang paikutin ang mundo niya sa akin instead na kumuha ng makakasama sa buhay. Naalala ko pa noon kung paano niya sinabi sa akin na natatakot siya na mapano ako pag nag-asawa siya ng iba, lalo at babae pa daw ako. Isa pa, mahal na mahal niya ang papa ko to the point na isinumpa niya na he will be his first and last man of her life. Iba magmahal si mama kaya bilib ako sa kanya. Sumama ka sa akin pagkatapos ng lamay. Sa akin ka natitira. Sabi ni tita. Po, kukupkupin niyo po ako? Yes, sino ba ang makakasama mo dito? Tama nga siya. Wala na nga mga kapitbahay lang namin na nagmalasakit sa amin ang maiiwan ko dito. Okay lang naman kahit sumama ako sa kanya dahil pwede akong bumisita rito. Ang pinoproblema ko lang talaga ay ang pagkakautang ko kay Joseph. Hindi ko naman pwedeng sabihin yon kay tita dahil nahihiya ako. Siguro gagawan ko na lang ng paraan.
Tutal maghahanap ako ng trabaho pag nakalipat na ako kina tita. At dahil malayo ang pinanggalingan ni tita, dahil sa Maynila pa at huling araw na ng lamay ngayon, ay siya lang ang nakasama sa libing. Di na nakasama ang asawa at anak niya. Pagkatapos ng libing, ay nag-impake na ako dahil isasama na niya ako. Naging masaya naman para sa akin ang mga kapitbahay dahil alam nilang mag-isa na lang ako sa buhay. Bumiyahe kami pa Maynila through airplane. Sa totoo lang, first time ko ito dahil ni minsan ay hindi ko nakaranas maglakbay sa malayo. Kaya kinakabahan ako. Mabuti na lang at hinawakan ng maganda kong tita ang kamay ko. Relax, Atalia. Para ka lang naupo ng isang oras. Pagpapakalma niya sa akin nang napansin ang kaba ko. Napakagaan ang loob ko sa kanya dahil ang bait niya. Para lang siyang si mama. Namiss ko tuloy siya at di na naman maiwasan ang puso ko na masaktan. I'm happy dahil makakasama ka na namin. Para na rin ako may anak na babae. Si Gilbert lang kasi ang anak namin. Di man kami nagkaanak ng Tito Tommy mo. Ng babae, andyan ka naman. Feel free to ask me whatever you want. Sabi niya na malapad na nakangiti. Opo tita, salamat din ho kasi parang di rin nawala si mama dahil sa'yo. Sagot ko. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Ito na ang simula ng bagong buhay ko. Simula ng panibagong pahina ng kwento ng buhay ko at sisiguraduhin kong aayusin ko iyon. Papalipad na ang eroplano. Sa unay kinakabahan pa ako lalo na sa pating aangat na ito. Grabe ang kaba ko to the point na ipinikit ko ng aking mga mata. Di ko na malaya na parang normal na ang sitwasyon. Dumilat ka na, Atalia. Tingnan mo ang bintana. Masayang sabi sa akin ni tita na para bang siya pa ang nai-excited. Ginawa ko naman ang sinabi niya. Na-amaze ako dahil nasa himpapawid na talaga kami. Nakita ko ang mga bahay na ang liliit. Pero di ko na malayan na nagsilaglagan ang aking mga luha. Dito ako lumaki kasama si mama. Ngayon, iiwan ko na ang lugar kung saan ako lumaki. Kung saan inilibing sina mama at papa. Naramdaman ko na lang na hinagod ni tita ang aking likod. I know masakit pa rin, pero isipin mo na lang na panatag na sila ngayon dahil nasa mabuti ka ng kalagayan. Pagpapatahan niya sa akin. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang panyong binorda ni mama. Rinigalo sa akin nung 18th birthday ko. Gilbert POV. San, lumabas ka na riyan. Malapit na raw dumating ang mami at pinsan mo. Tawag sa akin ni daddy. Naglalaro pa ako ng online games, pero heto pang-apat na niyang tawag sa akin. Yes dad, sagot ko na lang. Narinig ko na lang ang yabag ng kanyang sapatos na papaalis na. Last round na ito dahil 12:00 na rin naman. Tanghalian na kaya kakain na rin ako. Masaya na rin ako dahil nagsama ng pinsan ko si mama. Ibig sabihin lang nun, hindi na matutuon ang atensyon nila sa akin. I'm already 25 years old, pero ganito pa rin ang treatment nila sa akin. Online games ang pinagkakakitaan ko. Imagine being a pro gamer, hinahayaan naman nila ako dahil ito na ang bisyo ko talaga. Isa pa, di ako interested sa negosyo namin. Hahayaan kong masalo ng pinsan ko iyon. I prefer being alone instead of being spoiled by my parents. Ang alam lang nila ay puro games na lang ang pinagagawa ko dahil hindi ako maalis sa bahay. Pero yun ang mali nila. Babaero ako pero virtual lang. Nobody see me. Nagpaparaos ako virtually using those girls na nakakaduko. All they do is to spot the cam in front of them and take a video while doing miracle. They are expecting me to the same pero I would not do that. Di ako nagkaroon ng girlfriend sa totoong buhay dahil wala akong nahanap na naka-reach ng standard ko. Pare-parehas lang mga babae, puro malalandi, easy to get at kung kani-kaninong lalaki, nagpapakita ng kaluluwa. After ng nilalaro kong PUBG, ay lumabas na ako. Sa wakas lumabas ka na rin. On the way na daw ang mami at pinsan mo.
Masaya niyang bungad sa akin na nakaupo na sa hapag. Hindi na lang ako nagkomento dahil wala rin naman sa akin yun. Hindi ako interesado sa pinagsasabi ni Papa. Not until narinig naman ang ugong ng sasakyan sa garage. Ayan na pala sila. Tumayo siya upang salubungin si Mami. Sumunod naman ako to si Mom. Honey, welcome home. Bati ni Daddy na akala mo ay nawala ng isang buwan si Mom. Di nga yun nag 2 weeks doon, pero masaya ako kasi they still in love with each other kahit ang tagal na nilang mag-asawa. Nagbeso-besuhan pa sila dahil mukhang miss na nga nila ang isa't isa. Hi Mom, welcome home. Casual kong bate. Ganoon naman talaga ako kahit noon pa man. Naku anak kong talaga, ang cold mo pa rin. Kung di lang kita anak at di kita kilala, magtatampo na talaga ako sa iyo. Aniya na pinaniningkitan pa ako ng mata. Napangiti ako sa sinabi niya. Siya lang naman ang kaisa-isang babae na tinatingala ko. Naiiba si Mami and I know I can find a woman like her. Habang inaasar-asar nila ako'y narinig na lang namin ang pagsara ng pintuan ng sasakyan. Sabay-sabay kaming napalingon doon. Bigla ako natigilan sa nakita ko. Para bang nag-slow motion ang lahat. Nako, kamuntikan ko nang makaligtaan ang pamangkin ko. Halika Atalia. Tuwang-tuwang tawag ni Mami doon sa babae. Fuck shit. Atalia ba ang narinig kong pangalan ng babae na to? Hindi ka duda-duda na parte siya ng pamilya lalo at malaki ang pagkakahawig nila ni Mami. Napakaamo ng mukha niya at para bang nahihiya pa siyang lumapit. Iniwas ko ang tingin ko dahil di pwede itong nabubuong pagkamangha ko sa kanya. Halata yung hiya niya habang papalapit sa amin. Yung tipong nakababa ang tingin niya. Ibang-iba sa mga babae na nakasalumuha ko noong nag-aaral pa ako o yung mga babaeng dito sa syudad. May hitsura man o wala, confident sa sarili. Magandang tanghali po. Bati niya sa amin na halata pa yung kaba niya. Honey, son, this is Atalia, ang pamangkin ko sa kapatid kong si Lucel. She's pretty, am I right? Atalia, this is my husband, Tommy, and your cousin, Delbert. Ituring mo na rin siyang kapatid mo. Pagpapakilala ni Mami sa amin sa pinsan ko. For God's sake, ituring na kapatid. Ba't ganito yung kabog ng dibdib ko sa babaeng to? Nanatili akong kalmado despite of my feelings. Akala ko kasi pag probinsyana ay malamanang ang estelo. Yung tipong nag-e-expect ako ng presensyang pang-ignorante. Pero nagkamali ako. Parang probinsyanang lumaki sa syudad yung kutis niya. Sabi ni Mami mahirap sila. Pero para namang di ito nagtatrabaho sa bahay. Hi Atalia, di ka iba sa amin kaya huwag kang mahihiya ha. Parang nagdala ng duplicate itong asawa ko. Ituring mo na rin akong daddy mo. Masaya ang sabi ni Daddy na halatang halata masaya dahil alam niyang gusto ni Mami na magkaanak sila ng babae. And now, they are starting to treat her as their daughter. Pero ako, shit, this feeling. Galbert, wala ka bang sasabihin sa pinsan mo? Di ko na malaya na napatanga na pala ako to the point na wala akong nasabi. Hi, welcome to our house. Sabi ko na din nagpakita ng any emotion. Mabuti na lang at di ako nautal dahil paniguradong nakakahiya. I need to hide this feeling lalo at pinsan ko siya. Ngunit paano ko siya maiiwasan? Tumingin siya kay Daddy. Pagdakay sa side ko, tipid siyang ngumiti pero sapat na para magpalabas ng biloy niya sa muka. She is literally gorgeous and dumb. Nafa-flutter ako sa kanya. Hindi lang sa looks niya, kung hindi dahil na rin sa vibes na dala niya. Pati hubog ng katawan niya ang ganda. Napalunok ako lalo na nang maalala ko ang mga babaeng nakikita ko sa videos. Napaisip ako, is she virgin? Let's take our lunch na, sabi ni Mami. Nauna na akong tumalikod upang di ako mapaghalataan. I can't stand in front of her. Ang lakas ng karisma ni Atalia. Habang kumakain kami, ay napapasulyap ako sa kanya. Napaka-graceful niyang kumain. Hindi ko alam kung talagang ganoon lang siya kumain
o nahihiya lang siya. Panay naman lagay ng kung ano-anong ulam si mami sa plato niya kahit tumatanggi na siya. Masaya sana ako kasi ganoon siya sa akin dati. Treating me as a child na ikinahiya ko dahil binata na ako. At ang inakala kong nalipat sa pinsan ko ay isang malaking pagkakamali. Nilagyan niya ako ng ulam. Take it son, 2 na kayong anak ko. And I'm so happy today. May baby girl and baby boy na ako. Hindi maipinta yung tuwa ni mami habang ini-spoiled na kami bot. Mami, kaya ko na po. Nahihiya akong saway. This can't be. Nagkasalubong ang mga mata namin ni Atalia. Ngumiti siya na para bang alam niya ang nadarama ko sa treatment sa amin ni mami. Tipid akong ngumiti pabalik pero mabilis ko rin iniwas. Ang tingin ko upang ituon yun kay mami. Ewan ko ba kung bakit ko yun tinugunan. Yung usual kasi na ginagawa ko ay nangiisnab ako kahit sa anak ng mga kasosyo ng negosyo namin. I set boundaries talaga para di mapanghimasukan ang buhay ko. Pero ba't kusa kong ibinababa ang boundaries na yun sa pinsan ko? Atalia POV. Hindi ko maiwasan mapangiti habang pinagmamasdan si tita na binibaby si Kuya Gilbert. Ang cute nilang tingnan. Parehas na parehas talaga sila ni mama ng treatment. Sanay din ako na ganoon ang trato sa akin. Pero si Kuya Gilbert, halatang naiilang masyado. Sino ba naman ang hindi maiilang kalalaking tao tapos ginaganon pa siya. Subalit kahit na ganoon siya, ini-spoil ng parents niya, ramdam ko ang pagiging malalim ng pagkatao niya. Parang kahit na i-welcome na niya ako sa bahay na to pero di ko maramdaman na kapamilya ako. Kung tutuusin, unang araw ko pa lang dito kaya talagang mamamahay pa ako. Kaso iba talaga si Kuya Gilbert, kina tita at tito. Medyo nasasanay na ako dahil warm presence ang ipinaramdam nila. Kay kuya lang hindi. Magpakabusog ka Atalia, mamaya magpapahinga ka na sa bago mong kwarto. Sabi ni tita na malapad na nakangiti sa akin. Salamat po. Tugon ko habang nakangiti pa. Na-excited pa ako dahil magkakaroon na ako ng sarili kong kwarto. Never pa kasi ako nagkaroon ng ganun sa tanang buhay ko. Sa dati namin kasing tinitirahan ay kami ni mama ang magkasama. Narinig na lang namin ang pag-usog ng upuan. Tapos ka na? Di mo pa nauubos ang pagkain mo? Tanong ni tita. Opo, busog na po ako mami. Sagot ni Kuya Gilbert na di man lang lumingon. Bigla akong nalungkot, hindi ba siya masaya na nandito ako? Ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Ba't ka sad? Naku, ganun talaga ang pinsan mo. Kakain, maglalaro. Hanggang doon lang ang buhay niya. No social life, kaya ganyan siya. Mabait yung anak ko. Sabi ni tita, nang mapansin na nalungkot ako. Napanguso na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Hay nako Atalia, mabuti na lang at nandito ka na. Bukas na bukas, may bisita tayo sa puntod ng lolo't lola mo para makita mo sila. At the same time, magsha-shopping tayo. Saad ni tita. Natuwa ako sa sinabi niya. Para na talaga niya akong anak, kaya naman nababawasan ang pangungulila ko sa mama ko. Pagkatapos ng work ko bukas, magkakaroon tayo ng family dinner sa labas. Sabi naman ni Tito Tommy, ang babae talaga nila sa akin. Namangha ako nang makapasok ako sa sarili kong kwarto. Halos puro puti at sky blue ang motif ng loob. Ang kinis tingnan tapos ang laki pa. Isa ito sa mga pangarap ko. Nagustuhan mo ba? Tanong ni tita. Malapad akong nakangiti habang patango-tango. Tinor niya ako sa loob. May sarili rin akong banyo. Ito naman ang walk-in closet mo. Bukod ang lalagyan mo ng mga bags, dresses at iba pang gamit mo. Ito naman ang vanity table mo kung saan palalagyan natin ng mga gusto mong makeup bukas. Ito naman ang table mo kung saan isasalansan mo ang mga papeles, laptop na iuuwi mo from work. Ispili ka ni tita. Grabe napaka-organized lahat. Tita, salamat po talaga ng marami. Hindi ko po alam kung paano ako makakabayad sa inyo. Maluha-luha akong sabi. Shh, don't say that. All you have to do is be my daughter. You can do anything you want. Kung may gusto ka, magsabi ka lang. Ito ang buhay ng mama mo na iniwan niya. Alam mo ba yun? Napatango ako habang pinupunasan nang hintuturo niya ang nalaglag kong luha.
Sobra-sobra ang blessings na rumaragasa sa akin. Niyakap niya ako habang tinatap ang likod ko to comfort me. Paano ba yan? Maiwan mo na kita. And by the way, if you need something, magtawag ka lang ha. Huwag kang mahihiya. Bahay mo na rin ito. Paalam niya sa akin. Opo, tita. Nang mapag-isa na ako sa room, ay doon ko palang inilibot ang paningin ko sa kabuuan ng kwarto. Ibinagsak ko ang katawan ko sa malambot at malaking kobre kama para ako nasa cloud 9 sa sobrang sarap mahiga rito. Yung tipong di mo nagugustuhing bumangon pa. Pero natigil din ako sa ginagawa ko nang tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko iyon ay binalot ako ng kaba. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang mabasa ang nilalaman ng text message na galing kay Joseph. Akala mo ba matatakasan mo ako? At talagang sa Maynila ka pa nagpunta, Atalia. Pag hindi mo pa mabayaran ang 3 milyon na utang mo sa katapusan ng buwan na to, pasensyahan na lang tayo. May mga tao ako dyan at kaya kitang sundan kahit ngayon pa. Kaya kung inaakala mong makakatakas ka, pwes, nagkakamali ka. Isa pa, akin ka lang. Nanginginig ang kamay kong ibinagsak ang cellphone sa kama. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Kalahating buwan na ngayon, ibig sabihin may 15 days pa akong nalalabi para mabayaran iyon. Saan ba ako makakakuha ng ganong kalaking pera? Naiiyak ko nang sabi. Nawala lang iyon nang may kumatok sa pintuan ko. Pinakalma ko ang sarili ko bago nagsalita. Sino yan? Kas ako to. Boses ni Gilbert iyon. Malumanay ang pagkakabigkas niya kaya medyo natuwa ako. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko siyang may dalang baso ng gatas. Uminom ka muna nito bago ka matulog. Pasensya na pala kanina sa inasal ko. Ganun talaga ako. Nasabi sa akin ni mama na butter ka daw kaya naparito ako. Paliwanag niya na di man nakangiti subalit hindi na ganoon kabigat ang presensya niya. Napalitan tuloy yung kaba ko kanina ng comfort. Kung kanina'y nakakailang siya, ngayon pakiramdam ko'y isa siyang safe place. Inabot ko naman ang gatas na dala niya na nakalagay sa maliit na tray. Thanks. Wala yun, naninibago pa lang ako. Ngumiti siya. Doon ko lang napansin na may pagka-killer smile din siya kaya medyo nakaramdam ako ng kilig. Teka, ano nga yun? Kinikilig ako? Napansin ko na di pa siya umaalis. Okay na ako, iinumin ko na ito. Bigla naman siyang natauhan sa sinabi ko, kaya nagpaalam na siya. Kung may kailangan ka, nandyan lang yung room ko, next to you. Sabi niya sabay turo sa pintuan na malapit lang sa akin. Medyo na-touch naman ako sa sinabi niya. May pagka-caring din pala siya. Nang makaalis at naisara ko na ang pintuan, ay napasandal na lang ako sa pader, hawak pa rin ang tray. Nagpadaos-dos ako hanggang maupo ako sa sahig. Ibinaba ko ang tray saka humigop ng gatas. Di mawala sa isip ko ang ngiti ng pinsan ko. Siguro'y natutuwa lang ako dahil may kuya na ako kahit pinsan lang. Nag-iisa lang kasi akong anak kaya uhaw din ako sa isang kapatid. Tama, yun nga ang nararamdaman ko dahil parang may kapatid na rin ako na may pagkamaalalahanin. Humigop ako ng gatas. Pagdakay na pangiti. Ang babait ng pamilya ni Mami. Sayang at ngayon ko lang sila nakilala. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, nakilala ko pa rin sila. Inubos ko ang gatas para makapagpahinga na. Subalit naalala ko naman ang problema ko kay Joseph. Kailangan kong magawa ng solusyon yun. Di ko naman kayang sabihin kina tita dahil malaki-laki rin ang utang na yun. Isa pa, ako ang umutang at nakipagkasundo sa kanila na dodoblehin ko ang bayad ng utang ko. From 1 million to 3 million. Sa sobrang kadesperadahan ko na makabayad ng bill ni mama sa ospital, ay nakipag-deal ako sa gang ni Joseph kahit kilala itong mamamatay tao. Madali lang niya akong napagbigyan dahil may pagnanasa iyon sa akin. Di naman niya ako ginagalaw dahil nga sa gusto niya ako subalit ngayong may kapit na siya sa akin ay mahihirapan akong takasan siya. Lumukob ang takot sa akin. Nahiga na lang ako upang matanggal sa isipan ko ang mga iyon.
Kaso kahit nakapikit ako, nahihirapan akong matulog. Ang bigat ng ulo ko dahilan ng matinding pag-iisip. Masakit sa mata, pinilit kong mag-isip ng mga bagay na makakapag-relax sa utak ko. Iniisip ko si mama kaso mas nalungkot ako. Di ko naman ma-attach kaagad ang sarili ko sa pamamahay na ito dahil bago pa lang ako rito. I don't feel belongingness. Yung tipong kahit komportable ako dito kaso hindi ako feel. Nakaka-stress. Trinay kong mag-isip ng mga magagandang lugar. Yung walang tao, doon pa lang medyo gumagaan ang isipan ko. Ang hirap pala na di mo pa totally matanggap ang biglaang pagbabago ng buhay mo. How I wish na maging okay na ang lahat. Gilbert POV. Sinadya ko talaga na puntahan siya sa kwarto niya. Kanina base na rin sa pagkausap sa akin ni Mami. Pakiramdam daw kasi niya according kay Mami ay malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Actually natuwa pa ako dahil magkakaroon ako ng reason na makausap at makaharap siya mag-isa. Hindi ko alam kung tama ba na matuwa ako dahil pinsan ko siya. Kaso nagpatangay na lang ako sa sitwasyon, di naman niya kaagad binuksan ang pintuan pero nang makaharap ko siya ay para bang may napansin ako sa expression niya. Ewan ko lang kung nagkamali ba ako ng basa pero parang butter siya at may dinadalang problema. Siguro'y nangulila pa rin siya sa mama niya, which is understandable naman. So kahit di ko ugaling mag-explain at magpakita ng concern sa tao, ay minabuti kong magsabi ng mga salitang di ko sanay sabihin. Kung may kailangan ka, nandyan lang ang room ko, next to you. Nanakit ang ulo ko every time na naiisip kong I let my guard off just to make her comfortable. Nababawasan ang pagiging sigma ko, pero siguro'y okay lang yun dahil mukhang nakatulong naman iyon sa kanya. Lalo at nakita ko siyang ngumiti pabalik sa akin. Bago pa lumalim ang pag-iisip ko'y kailangan ko nang ituon ang lahat sa paglalaro. Iiwasan ko na dapat siya dahil parang kapatid ko na siya. Siguro'y tawag ng laman na naman itong naiisip ko kaya ganoon na lang ang interes ko sa kanya. Nang magsimula akong maglaro ay di ko maiwasang maisip ulit si Atalia. Shit, may cousin. Yung mapupungay niyang mga mata, yung ngiti niya, yung maamo niyang mukha, malaking petan at dibdib. She's so damn sexy. Huling-huli niya yung taste ko. And this can't be because she's my cousin. Di ako makapag-concentrate sa paglalaro. Kaya naman pinatay ko ang computer at nahiga sa kama. Kaso, naglaro na naman sa isipan ko na nakahiga siya sa kabilang room. Napailamos na lang ako sa aking mukha at nag-decide na umalis na lang. Ganoon ang impact niya sa akin. Napalabas ako para makalimutan ang babaeng nagpapagulo ng isipan ko. I went to a computer shop upang doon na lang maglaro. Saan pa ba ako pupunta? Alangan naman sa park or mall. Siguro dito, mawawala siya sa isipan ko dahil may mga ibang taong nakapaligid sa akin. Pagdating ko sa isang malaking computer shop, ay halos punuan na. Lahat naglalaro. May mga estudyante na paniguradong nag-escape po sa kanilang eskwelahan, mga adik sa laro. Rerentahan ko ang huling row na yon hanggang umaga. Sabi ko sa cashier. Napatulala pa sa akin ang babae. Hindi ko alam kung dahil pinakyaw ko bang huling row ng computer shop o dahil sa gwapo ako. Mahangin 'di ba? Pero ganoon talaga, stating a fact lang. Miss, muli ay tawag ko sa kanya. Ano po yun, sir? Nauutal niyang tanong. Ano ba siya? Nanaginip ng gising? Napabuga ako ng hangin dahil kailangan ko ulit-ulitin ang sinabi ko. Be attentive, last row. Rerentahan ko hanggang umaga. Maotoridad ko nang sabi. Sige po. Sad niya na natataranta na naman, nagbayad ako ng sobra. Mukhang kulang kasi sa tulog si ate. Pumwesto na ako sa pinakadulong upuan, nakikita ko pa sa gilid ng aking mata
ang mga naiinis na customer sa tuwing magre-renta ng computer. Yung iba pa nga, sinasabing wala ngang nakaupo. Sa akin ba tong shop? Lulz, two reason bakit ayaw ko ng katabi. Una, naaasiwa ako sa tao. Pangalawa, malalaman nila kung sino ako kapag nakita nila ang screen name ko. Private ang identity ko bilang pro player. Pinalakasan ko ang volume ng nilalaro ko para man di ko marinig ang mga taong panayreklamo. Ganito naman talaga ako kahit sa bahay. Inilalagay ko ang sarili ko sa paglalaro ng gaming. Puno ng konsentrasyon upang di mabahira ng iba pang isipin. Medyo okay na ang pakiramdam ko at nakakalimutan na rin si Atalia. Ni hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Sanay naman ako doon, kaso this time wala ako sa bahay. Wah, ang galing mo naman mag-counter. Dinig kong sabi ng boses babae. Tapos na kasi akong maglaro dahil inaantok na ako. Di ko nilingon ko sino man yun hanggang sa maramdaman ko na lang ang paglapat ng kamay niya sa balikat ko. Mabilis ko yun pinawi. Ouch, ano ba? Gulat niya sabi habang hawak ang kamay na hinawi ko na akala mo'y nasaktan. Isang matalim na tingin ang ipinukol ko sa kanya. Mukhang kaladkarin ang suot. Hoy, di porket gwapo ka, gaganyan-ganyan mo lang ako. Duro pa niya sa akin. Kaso di ko siya pinansin. Nilagpasan ko lang siya, narinig ko pang nagmumura ang babae. Akala mo kung sino ka? Ang dami-daming lalaking nagkakandara pa sa akin dito. Habol sigaw niya. Kaso wala akong balak na patulan ang mga nonsense niyang pinagsasabi. Lahat ata doon ay nakatingin sa amin. Si ex-shadow yun, di ba? Dinig kong sabi ng lalaki. Kainis, mukhang may nakakakilala sa akin. Nagmadali akong umalis doon para makaiwas. Dinig ko kasing may tumatawag na sa akin. Kainis talaga. Mabuti at dinala ko ang sasakyan ko. Pinaharurot ko yon pagkasakay ko. Pero nabaliwala na naman ang pagliliwaliw ko nang maalala ang makikita ko na naman ang pinsan ko. 3:00 na ng madaling araw at kung kanina'y antok na antok ako, ngayon hindi na. Wala akong choice kung hindi ang bumili ng alak. 4 napi lang. Kailangan kong makatulog. Dumaan muna ako sa isang 24 hours convenience store at bumili ng alak. May mga wine sa bahay kaso mas prefer ko itong mga slight drinks. Di ko alam pero dumadagdag na rin ako ng pagkain. Pulutan para may mangwaya rin kahit papaano. Pagkarating ko sa bahay ay mabilis akong pumasok dala ang pinamili ko. Dediretso na ako sa kwarto ko nang makita ko sa veranda ang pinsan ko. Napaisip ako kung ba't gising pa siya. Nakatingin pa siya sa langit na para bang nagmumuni-muni. Ano ba tong nararamdaman ko? Dapat ba akong dumiretso sa kwarto para iwasan siya? Pero nang makita ko kung paano siya napabuntong hininga, sabay tukod sa kanyang kamay sa kanyang baba, ay di ko maiwasan lumapit rito. Nang nasa malapit na ako sa kanya ay tumikim muna ako. Nagulat pa siya at mabilis na napalingon sa akin. At ayun, nakita ko na naman ang maamon niyang mukha. Kanina ka pa riyan? No, kadarating ko lang. Bakit di ka pa natutulog? Biglang lumungkot ang mukha niya sabay iling. Wala, naninibago lang siguro. Wala kasi akong magawa. Siguro, may dala nga pala akong alak at foods. Inangat ko ang supot na dala ko upang ipakita sa kanya. Alanganin yung ekspresyon bumakat sa kanyang mukha. Ano kasi, hindi ako umiinom? Oo nga pala, taga-probinsya siya, nahiya tuloy ako. Pagkain na lang, may bago palang palabas, gusto mo bang manood? Ewan ko ba kung ba't ko pa siya kinukumbinsi. Ngayon parang nag-aalangan siya, hindi naman ako palakibong tao, kaya nakakapanibago. Nakita ko ang pagkislap ng kanyang mata nang sabihin ko yon. Tumango pa siya na parang bata kaya napangiti na rin ako. Tara, walang alinlangan siyang sumunod sa akin. Sumama siya hanggang sa loob ng kwarto ko. Mabuti na lamang at kahit busy ako
Sa paglalaro, malinis at mabango ang kwarto ko. Tama ba na sinama ko siya rito? Pero magpinsan din naman kasi kami kaya walang mali siya sa kanya. Pero sa akin, nag-iba ang pananaw ko. Imbes na sa katawan niya ako nakafocus, ngayon ay ang accompany na niya ang gusto ko. Para kasi talagang may bumabagabag sa kanya. Naglalaro ka? Tanong niya na umupo sa gilid ng kama ko. Nakatutok ang tingin niya sa gaming chair ko. Oo. Libangan? Tumikhim ako. Tama ba na sabihin ko na yun ang trabaho ko? Alam mo, wala naman makukuha sa paglalaro. Pag ganyan lagi, babagsak ang katawan mo. Kasi bukod sa di ka nakakapag-ehersisyo, ang katawan mo, di ka pa maarawan. Saad niya nang di ako nakasagot kaagad. Napatawa ako sa sinabi niya. Tama naman siya kung physical benefit naman ang pag-uusapan, bagsak talaga. Imbis na kontrahin siya ay nakisakay na lang ako. Tama ka, libangan ko lang yan. Sagot ko upang mapanatag siya. Malapad siyang umiti sa akin na para bang natuwa sa sinagot ko. Nakakadala ang inosente niyang ngiti. Kinuha ko ang folding table ko at itinabi iyon sa gilid ng kama upang paglagyan ng pagkain. Inilabas ko rin ang laptop ko na pinapanuuran ko ng mga anime. Di kasi pwedeng gamitin ang computer ko. Puno yun ng gaming app. Baka mabuking pa ako ni Atalia. Mabuti rin at di ko naging habit ang panunood ng malalaswa. Kaya naman walang makikita sa laptop ko. Umusog ka doon. Utos ko sa kanya. Iniangat niya ang kanyang paa at umupo sa gitna. Tinabihan ko siya saka inilapag ang laptop sa harap namin. Ito ang kauna-unahang nagpapasok ako ng babae sa kwarto ko liban kay mami at sa katulong namin. Pero ayos lang naman siguro yun dahil pinsan ko siya. Ano pala papanuuri natin? Tanong niya. Sa totoo lang wala akong alam na papanuurin ng movie. Anime lang naman ang hilig ko pero babae siya. Basta makikita mo. Sabi ko kahit sa totoo lang ay magsisearch pa ako. Mabilis ako naghanap ng trending na drama movie at lumabas ang I Love You Lazy Tagalog movie kaya tama na to. Kahit di ako pamilyar sa mga bida. I Love You Lazy? Basa niya sa screen. Parang pangit ito. Kako. Hindi maganda yan. Maganda ang feedback niyan. Viral yan ngayon. Kaso di ko pa napapanood. From real life story yan. Mabilis niyang paliwanag. Pangit kasi lazy daw ang bida. Masamang impluensya kasi mahal daw niya ang tamad. Biro ko pa. Inirapan niya ako sabay sapok sa pak sa balikat ko. Napatawa ako sa reaction niya. Kalokohan ka na naman eh. Aniya na sumimangot pa kunwari. Ito naman di mabiro. Bigla tuloy siyang nangiti. Ito na i-play ko ha. Habang nanonood kami ay inabutan ko siya ng chips. Focus siya sa panonood. Wala akong nagawa kung hindi intindihin ang pinapanood namin. Drinks? Sabi ko na inabutan siya ng bote ng alak. Di ba ako malalasing dyan? Tanong niya. Tamang pampaantok lang. Di ka naman talaga mag-iinom. Curious niyang tiningnan ang hawak ko saka inabot. Inamoy pa niya ang bunganga ng bote saka umiwi ang kanyang mukha. Ngayon lang ako naka-encounter ng babaeng di umiinom. Wag na lang. Sabi ko kaso iniwas niya ang hawak na bote. Ito na iinom na, ikaw naman. Sabi niya bago tinungga ang bote. Mas nangiwi ang mukha niya sabay labas ng dila. Nag-init tuloy ako nang makita ko yun. Ang pait pala. Reklamo niya pero tumungga ulit. Hoy, ito kumain ka muna. Pigil ko sa kanya. Sabay bukas sa maliit na cupcake at isinubo sa kanya. Atalia POV. Mabilis kong ginuya ang pagkain na isinubo sa akin ni Kuya Gilbert dahil ang pait talaga ng alak. Nang malunok ko'y wala namang naging epekto ang alak sa akin. Pero tinanggap ko na lang para makasabay sa kanya. Lalo na at nasa part kami ng nakakaiyak na scene ng pinapanood namin.
Dahan-dahan lang. Yan, iniinom, chill lang. Sabi pa niya na napapailing. Kita kong nag-focus siya sa cellphone niya. Ewan ko kung anong pumasok sa kokote ko at inagaw yun. Nasa intention na tayo. Bakit di ka nakatingin? Sita ko sa kanya. Natuon kaagad ang paningin niya sa laptop saka tumungga ng alak. Ginaya ko din siya kasi sa totoo lang, basag na ang puso ko. I can't hold it anymore. Di ko na napigilang lumuha nang magmarcha na ang bride sa pinapanood namin. Napayakap ako kay kuya habang humahagulhol. Ipinulupot naman niya ang kanyang braso sa akin habang seryosong nanonood. Bakit ganun? Bakit ang sakit-sakit? Pagrarant ko pa. Drama lang yan. Mahina niyang sagot. Pero hango sa totoong buhay to. Mas napaiyak pa ako nang magkita ang mga bida sa araw ng kasal ni girl. Hinagod ni Kuya Gilbert ang likod ko. Iiyak mo lang yan. Dahil sa sinabi niya ay humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Nakakala mo'y matagal ko na siyang kakilala. Nang matapos ang palabas ay napatulala na lang ako sa katinungga ang natitirang laman ng alak. Di ko alam ang sasabihin ko. Masyadong mababaw ang luha ko. Nasasaktan ako kahit minsan hindi ako nagkaroon ng love life. Bigla ay nasabi ko, hindi ko alam kung bakit ko na i-open up sa kanya yun. Napatitig sa akin na para bang di niya alam kung anong ikokomento niya sa sinabi ko. Nakaramdam ako ng pag-iinit ng pisngi ko, pati sa katawan ko. Mukhang dahil yun sa alak. Di ba naka-open ang air condition mo? Tanong ko habang pinapaypayan ang sarili ko. Ngunit isang matamis na ngiti ang pinakawala ni kuya na nagpapatunaw sa akin. Ang gwapo naman kasi niya. Ba't ganito ba ang nararamdaman ko? Uminom ka kasi, ganyan talaga yan. Ganon? Napanguso kong sabi. Tumayo ako kaso kamuntikan pa akong matapilok dahil umiikot ang mundo ko. Mabuti na lang at mabilis akong naalalayan ni kuya. Dahan-dahan lang. Mamaya niyan, mapilayan ka pa. Dama ko ang init ng hininga niya sa tainga ko na mas lalong nagpainit sa pakiramdam ko. Kaya ko na. Sabi ko na inalis ang kamay niya sa pag-aalalay sa akin. Di ko rin kasi maintindihan itong nararamdaman ko. Kaso umiikot talaga ang paningin ko. Samahan na kita. Mamaya niyan, madapa ka pa. Di ko na siya napigilan. Nang muli niya akong hinawakan, tinungo namin ang banyo at inalalayan ako papasok. Lumabas din naman siya nang masiguro niyang maayos na ako sa loob. Napangiti ako nang maisara na niya ang pinto. Napaka-gentleman naman kasi ng pinsan ko. Napakaswerte siguro ang girlfriend niya. Akala ko kasi cold-hearted pa rin siya. Nang matapos ako ay binuksan ko ang pintuan. Naroon pala siya naghihintay. Ayusin ko muna yung kalat natin bago ako bumalik sa kwarto ko. Sabi ko kasi nakakahiyang aalis akong makalat ang kwarto niya lalo na't babae ako. No need, ako nang bahala. Ihatid na kita, matulog ka na ng maaga. Sabi niya. Gusto ko na talagang matunaw. May lalaki pala talagang ganito. Nang makarating kami sa kwarto ko ay nagpaalam na ako sa kanya. Nasa katinuan pa naman kami kahit medyo ang init sa pakiramdam. Kung may bumabagabag sa isip mo, magsabi ka lang. Muli ay sabi niya. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. May taong nag-aalala sa akin at may hihinga ng tulong kung sakali man. Sige, salamat. Isara mo na. Utos pa niya. Nang maisara ko yun ay kinikilig akong napatalon sa kama ko. Di lang yun. Nagpaikot-ikot pa ako na parang baliw. Pero na sumagi sa akin na magkadugo kami ay para akong binuhusan ng katerbang yelo sa katawan ko. Kinabukasan, nagulantang ako nang makita ang wall clock ko pasado 1:00 na pala. Naalala ko yung sinabi ni tita na magmumall kami at pupunta sa puntod ni na lolo't lola. Mabilis akong naligo at nagbihis bago lumabas. Nakita ko si tita sa sala na nagmemeryenda habang nanonood ng TV. Nagkakamot ako ng ulo palapit sa kanya.
Di ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Good afternoon po, tita. Nahihiya akong bate. Napatingin siya sa akin at malapad ng ngumiti. Good afternoon din, iha. How's your sleep? Mukhang napasarap ang tulog mo. Masaya niyang sabi. Tuloy na wala ang hiya ko. Akala ko kasi iismira niya ako o baka sabing napakatamad ko. Probinsyana pa naman ako. Oo nga po Matagal kasi akong hindi nakatulog. Namamahay pa kasi ako kaya hinapunan na ako ng gising. Paliwanag ko na di man lang ikwento sa kanya ang pagbabanding namin ni Kuya Gilbert ng madaling araw. Sorry nga po pala, hindi natuloy yung sanang lakad natin. Dagdag ko pa na halos hindi makatingin sa kanya. Ginagap niya ang mga kamay ko na lagi niyang ginagawa para i-comfort ako and to make sure na everything is okay. Ano ka ba? We can make it after mong kumain. Hindi rin bawal mag-shopping o bumisita sa puntod ng mga lolo't lola mo kahit gabi na. Kumain ka na muna kaya. Ang mahalaga, nakatulog ka ng maayos. Dahil doon ay natuwa ako. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Napakabait talaga ni tita. Di nagtagal ay dumating na rin si Kuya Gilbert. Mukhang kagigising lang dahil di man lang nakapaghilamos. Pero kahit na ganoon, lumulutang pa rin ang kagwapuhan niya, hindi tuloy ako makatingin sa kanya. San? Kagigising mo rin? Kumain na muna kayong magpinsan. Aalis kami mamaya ni Atalia. Morning, Mami. Hi, Kas. Bati niya sa amin. May kasama pang ngiti. Himala, mabuti at pinakikitunguhan mo ng maayos itong pinsan mo. Di makapaniwala ang puna ni tita na para bang bago lang sa kanyang ugali ng anak. Alanganing ngumiti si Kuya Gilbert na di man lang sinagot si tita. Hinalikan lang niya ito sa pisngi, sabay punta sa dining. Nakakapanibago, pero good for him na ganyan siya sa'yo. Okay kang maging suplado siya sa iba, wag lang sa atin. Akala ko manlalamig din siya sa'yo tulad ng pakikitungo niya sa iba. Aniya pa, ganoon po ba siya? Yap, ganyan ang ugali ng unique iho ko. Kaya naman sumunod ka na sa kanya nang makakain na kayo. Sige po, tita. Tulad ni Kuya Gilbert ay hinalikan ko din siya. Nang nasapag na ako ay nakaharap ko siya. Inihahanda na ng katulong ang late lunch namin. Ano sinasabi sa'yo ni Mami? Nakangiti niyang tanong. Gusto kong mag-blush sa harap niya pero bakit? Para saan? Pinsan ko siya. Kinumusta lang ang tulog ko? Sagot ko. Yung kagabi? Huwag mo sabihin na pinainom kita. Overprotective si Mami kahit sabihin ko pang kaunti lang yun. Sus, nakakahiya rin kung isi-share ko yun. Baka magtanong din kung bakit di ako makatulog kagabi. Napatango siya nang nasa harapan na namin ang pagkain ay kumain na kami. Tahimik lang subalit di nagaya kahapon na medyo mabigat yung vibes niya. Nagkapalagayan na kami ng loob ng pinsan ko. Natuloy yung paglabas namin ni tita kahit hapon na. Tulad ng pangako niya ay nag-shopping kami. Kaki Mall, isa lang naman ito sa pinakabagong building na itinayo dito sa Maynila. Katapat lang ito ng SM dahil magkokompetensya sila. Ang kinauna lang nito ay meron din itong branch sa outside country. Kaya mas nangunguna pa rin ang mall natin. Paliwanag ni tita. Nagulat ako sa sinabi niya. Ibig niyo pong sabihin, kayo po ang may-ari nito? Umiling siya. Tayo. Pero high din lang yun. Kaya feel free sa pagsha-shopping. Sa susunod, ipapasok na kita sa work. Nakaramdam ako ng excitement at the same time, makakapagtrabaho na ako sa kumpanyang talaga namang sa amin. Naalala ko yung utang ko kay Jason. Mukhang mababayaran ko na yun. Kung saan-saan ako nilibot ni tita. Pero bago yun, nagpaspa muna kami at nagsalon. May kasama pang makeover na nagpalitaw sa ganda ko. Hindi ko makilala ang sarili ko nang matapos akong paglagyan ng kolorete. Look at you. Para na tayong pinagbiyak na buko. Gulat na saad ni tita. Matagal ko nang gusto magkaanak ng babae. Ngayon, andito ka na. May makakasama na ako sa pagsha-shopping. Kasi ang pinsan mo, nasa bahay lang yun. Ayaw akong samahan. Huwag kayong mag-alala tita. Bubuntot po ako sa'yo.
Pabiro ko sa kanya na ikinatawa niya. Ganyan ka dapat. Napakatahimik at napakamahiyain mo pa kasi noon. Mabuti na lang at nagiging komportable ka na. Thank you po. Sincero kong sabi. Parang di kasi nawala si mama sa katauhan ni tita. Hinaplos niya ang pisngi ko nang maramdaman ang paglungkot ng mukha ko. Ako ang tatayo mong ina. Nagkayakapan kami na di pa ako nakakapagpalit ng isusuot. Ano ba yan? Baka magkaiyakan pa tayo. Magbihis ka na dahil dadalaw pa tayo sa puntod. Siya ang namili ng isusuot ko. Napakagaling niya sa pagpili lalo na't may pagka-fashionable si tita. Halos di makaya ng 2 bodyguard ang pinamili namin, kaya naman naging 3 sila. Hindi ako makapaniwala dahil kulang na lang ay pakyawin ni tita ang mall. Kailangan ko daw maging sophisticated upang maging confident sa pagharap sa mga business partner namin. Alas 8 na nang makarating kami sa isang malawak na lugar. Para siyang golf course kaso may nakatayong magarbong musilyo. Ang ganda ng pagkakagawa at halatang gawa sa mamahaling materyales ang natura ang musilyo. Here we are. Masaya ang sabi ni tita. Ang laki naman po. Pinasadya talaga to para sa lolo't lola mo. Next month, lilipat dito ang kapatid ko. Saad ni tita na muling nagpabalik ng pananakit ng dibdib ko. Kung andito lang siya, di sana hindi niya maranasan ang hirap ng buhay. Kaso, wala na. Nasaksihan ko kung paano niya ako iginapang ni hindi ko nasuklian ang kanyang pagsasakripisyo. Napalingon sa akin si tita at agad akong niyakap. Nauna lang sila and I'm sure magkakasama na silang lahat. So please don't be sad. Pinunasan ko ang mga luha ko. Opo tita. Nang makawala ako sa pagkakayakap niya'y nagbiro pa siya. O di bagay sa iyo ang umiiyak, magiging clown ka niyan pag natunaw ang makeup mo. Natawa na lang ako kasi kabago-bagong na make-upan pero agad kong sinisira iyon. Iginaya niya ako sa loob ng mausoleum. Napakalinis at napakaganda doon. Halatang alagang-alaga ang puntod nila. Mami, Daddy, ito na pong apo niyo kay Lucelle, si Atalia. Diba at napakagandang bata? Nagmana sa amin? Naiyak na rin siya habang sinasabi niya iyon. And this time, ako naman ang nag-comfort kay tita. Niyakap ko siya habang pareho kaming umiiyak. Nagdaramahan kami doon ni tita. Dinala na namin dito yung dinner natin kasi mukhang balak niyong magpakahating gabi dito ah. Dinig naming sabi ni Tito Tommy na kakapasok lang. May bit-bit na mga pagkain, kasunod nito si Kuya Gilbert. Bigla akong nakaramdam ng kaba, lalo na at pareho silang nakasuot ni Tito. Mukhang nagpagupit rin ito ng buhok. Ang linis ng pagkakaayos ng bobcat niyang buhok, mas lalong lumitaw ang kagwapuhan niya. Galing ba sila sa opisina? Mami, mukhang ang dami niyo na napagkwentuhan ni na lolo't lola. Nawili kayo to the point na nakalimutan niyo na kami sa bahay. Kunwari ay reklamo ni Kuya Gilbert. Katulad ni Tito ay may bit-bit din itong pagkain. Dumako ang tingin niya sa akin, kaya nagtama ang mga mata namin. Agad ko yun iniwas dahil alam kong di tama itong nararamdaman ko. Pinsan ko siya kaya maling-mali itong namumuong paghanga ko sa kanya. Anong nakain mo anak at sumama ka na sa mga banding? Honey, paano mo napilit ang anak natin? At aba, nakasut pa. Don't tell me pumunta ka sa kumpanya. Mami naman, ang dami niyong sinasabi. Mag-dinner na nga tayo. Nahihiyan niyang sabi sabay sulyap sa akin. Hays, ano ba to? Bakit ganito? Nagiinit ang mukha ko. Ang malala, sa akin pa siya tumabi. Ewan ko ba kung ba't lagi siyang nakasulyap sa akin? May dumi ba ako? Yun nga ang himala. Siya na ang nagkusa. Yung mukha ni tita na nakanganga pero halatang nang aasar. Ang cute nila ang pamilya. Mami naman, kumain na nga tayo. Sabay ni Kuya Gilbert na naiirita na. Pagdakay itinuon na naman niya sa akin ang mga mata niya kaya di na ako nakapagtimpi. May dumi ba ako sa mukha ko? Tanong ko sa kanya. Hindi, ang ganda mo lalo. Ibinuhos lahat sa'yo ni Mami yung hilig niya. Nakangiti niyang sabi. Nag-blush na talaga ako sa pagpuri niya sa itsura ko.
Matutunaw na ako nito kapag di niya inalis ang tingin niya sa akin na sinasabayan ng pangmalupitang ngiti. Napatikim sina tito at tita. Tutal naman, mukhang nagkakasundo kayo at maayos na rin kayong tingnan, sasabay na kayo sa amin sa company bukas. Sabi ni tita. Good idea. Segunda naman ni tito. Di na kami umimik dahil di sila ititigil kung patuloy kaming sasagot. Kinain namin ang dala nilang pagkain na binili pa nila sa restaurant. Masaya kaming nagkakwentuhan at nakakasabay na rin talaga ako. Pinento ko ang buhay namin ni mama. Maladrama pero naiintindihan naman nila. Si Kuya Gilbert halos di umimik pero panaka-naka ang sumasagot. Siguro'y gano'n na talaga ang personality niya. Naging masaya ang gabi na yon kahit di ko kasama ang mga magulang ko. Napuna naman yon ang pamilya ni tita. Akala ko nga nung una, maghihikahos ako at malulugmok ako sa lungkot nang mawala si mama. Pero heto, may humaliling pamilya na magpaparamdam sa akin na may nagmamahal pa rin sa akin kahit na panandalian ko lang silang nakilala. Dalawa na lang ang bumabagabag sa isipan ko. Yun ay ang problema ko sa probinsya at itong umusbong na paghanga ko sa taong di ko dapat hangaan. Gilbert POV. Kahit anong pigil kong huwag tingnan si Atalia, mas lalo akong natutuksong titigan siya. Hindi ko siya nakilala kaagad pagkapasok namin. Napaka-sopistikada niyang tingnan. Pasimple ngunit para siyang nahihiya. Naiilang ba siya sa mga titig ko? Pero kahit na ganoon ay na-enjoy ko ang banding naming pamilya. Mantakin mo ba naman na halos kadramahan ang kwentuhan ni na mami at ni pinsan. Si daddy lang ang humahalo ng biro na sinusuportahan ko naman. Mas nagkakaroon ako ng pagkakataon na titigan ko siya pag siya na ang nagkukwento, lalo at sa kanya kami lahat nakatuon. Masakit ang mga pinagdaanan nila ng mama niya. Subalit na banaag ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya ng mga panahon na nabubuhay pa ito. Pero ang ikinatuwa ko ay nang sabihin niyang ni minsan ay hindi siya nagka-boyfriend. Kahit nga first love ay wala siya. Kaya walang maitukso sa kanya si mami. Kaya naman panaiiyak sila ni mama. Wala man lang ako masabi. Kami ni daddy, pero naging masaya naman ang gabi na yun. May pasok pa tayo bukas kaya uuwi na tayo. Sabi ni daddy na tiningnan pa ang kanyang wristwatch. 11:00 na rin pala. Naghihikab na rin kasi si mami. Gilbert, sa'yo muna sasakay si Atalia. May dadaanan lang kami ng daddy mo kaya mauna na kayo. Utos ni mami. Nagkatinginan kami. Tipid siyang ngumiti yung ngiting naiilang. Nauna na kami sa sasakyan habang sina mami ay nasa loob pa ng mausoleum. Wala kaming imikan at parehong nagpapakiramdaman. Are you happy? Basag ko sa katahimikan. Oo naman, sobra. Tiningnan ko siya na diretsyong nakatingin sa daan. Hindi ko alam kung ano ba ang pumasok sa utak ko at hinawakan ko ang kamay niya. Bahagya pa siyang nagulat pero di naman niya kinontra. Sandaling katahimikan nang muli akong magsalita. Alam mo ang ganda mo. I mean, maganda ka pero mas lumitaw ng maayusan ka. Ganun ba? Ikaw din. Kahit anong gupit mo bagay sa'yo. Medyo nauutal pa niyang sabi. Nanlalamig ang kamay niya kaya masinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanya. Tama ba itong ginagawa ko? Pinakawalan ko ang kamay niya nang makarating kami sa sasakyan ko. Nang bigla siya matapilok. Mabuti na lamang at mabilis ko siyang naalalayan. Nahawakan ko ang likod niya bago pa man siya matumba. Kaso hindi ako naging handa nang magtama ang mga labi namin. Namilog ang mata niya sa nangyari. Ilang segundo rin kaming ganoon bago kami nagising sa ulirat. Inilayo ko ang labi ko bago siya itinayo. I'm sorry, I didn't mean it, I swear. Mabilis kong paumanhin bago pa siya magalit. Alam ko, uuwi na tayo. Sad niya na mabilis na sumakay sa front set. Shit ka Gilbert, hindi ka kasi nag-iingat. Inis kong bulong sa isipan ko. Pero sa totoo lang, ang lambot ng labi niya. Para ako na kuryente nang magdikit ang mga labi namin. Kung di ko lang siya pinsan, baka di ko na napigilan ang sarili ko. Nag-drive ako na hindi kami nagkikibuan. Wala rin akong lakas na loob para mag-open ng topic.
Ang awkward ng sitwasyon namin. Dapat kasi, hindi yun nangyari. Pero ano ba ang magagawa ko? Sinulyapan ko siya upang malaman ang ekspresyon niya kaso papasulyap na rin siya sa akin. Nahuli namin ang mata ng isa't isa na mabilis rin namin iniwas. Atalia POV. Grabe, nakakahiya. Pwede na ba akong lamunin ng lupa ngayon? Nahuli patuloy niya ang panakaw kong tingin. Ano ba to? Hindi ko alam sa totoo lang kung kaya ko pa ba ang manatili sa kinauupuan ko. Nang bigla niyang hawakan ang kamay kong nanginginig. Are you okay? Seryoso niyang tanong, ngunit sa daan nakatuon ang mga mata niya. Yes, maikli kong sabi. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ba niya hawak ang kamay ko? Tama ba to? Marahan kong hinila ang kamay ko na hinayaan naman niya. Gusto ko siyang kumprontahin pero napipipi ako. Natatakot ako sa maaari niyang isagot. Muling nanahimik sa pagitan namin. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya nang muli ko siyang sulyapan. Hindi ba siya bother kanina when he accidentally kissed me? Pinakauna ko pa namang halik yun at higit sa lahat, siya ang nakauna na pinsan ko. Bumuntong hininga ako na ikinalingon niya. Magsasalita sana siya nang mag-ring ang phone ko. Namutla ako pagkakita sa pangalan na nasa screen ng phone ko, si Jason. Pinatay ko ang screen at hinayaan ang tawag. Ayokong sagutin, nangatal ang katawan ko. Ba't di mo sagutin? Takang tanong niya. Umiling lang ako. Wala yun. Mabuti na lamang at di siya ulit nagtanong. Muli na naman tumawag si Jason na mabilis kong pinatayan. Something wrong? Muli ay tanong niya na kinabakasan na ng pag-aalala. Wala naman. Biglang na-pop up ang message ni Jason. Galit na galit kung bakit ko ba daw di sinasagot ang tawag niya. Sa sobrang galit nga ay napamura siya. Hindi lang iyon, nagbanta pa siya na pupuntahan pa ako. Mas lalo akong nanlamig sa banta na yon. Please tell me, baka may maitulong ako. Pag-i-insist niya na nakakahalata na. Dahil doon ay napaiyak at di ko na napigilang sabihin ang totoo tungkol sa utang ko kay Jason. Bakit di mo sinabi kaagad? I should talk to my mom. No, Kuya Gilbert, ayoko malaman nila. Para sa pagpapa-ospital ng nanay mo yung inutang mo, kaya napilitan kang lumapit sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala, kaysa naman mapahama ka pa. May mga taong halang talaga ang mga kaluluwa. Sa susunod ay magsabi ka kaagad ng problema. Tiimbagang niyang saad na halatang ayaw magpatalo. Natahimik ako kasi naaninag ko sa mga mata niya ang galit. Bakit? Dahil di ko ba sinabi kaagad ang problema ko? Dumating kami sa bahay at pinayuhan niya akong magpahinga. Sumunod naman ako kaso wala naman siyang sinabi na iba. Habang nakahilata ako sa kama at malalim na nag-iisip, ay naalala ko na naman si Kuya Gilbert. Kailangan ko mag-sorry sa kanya, pati sila ay nadadamay sa problema ko. Tama nga naman siya na dapat sinabi ko kaagad bago pa may mangyaring masama. Kinakabahan ako sa kung anong magiging reaksyon ni tita. Pagagalitan kaya niya ako? Sa gitna ng pag-iisip ko ay bigla kong narinig ang malakas na katok sa aking pintuan. Kumabog ang dibdib ko at mabilis na napabalikwas. Atalia! Boses ni tita. Nanlalamig ang kamay kong binuksan ang pintuan. Iha, yung mga pinamili pala natin. Nakalimutan mo, ikaw talaga di ka ata happy sa pinamili natin. Nagtatampo niyang sabi. Medyo nakahinga ako sa sinabi niya. Akala ko nasabi na ni Kuya Gilbert ang tungkol sa problema ko. Sorry po tita, napagod lang. Siyempre po, happy ako kasi galing po yan lahat sa inyo. Akin na po, aalagaan ko po ang mga yan. Nakangiti kong sabi upang di niya mahalata ang mga bumabagabag sa isip ko. O ayan na ha, nga pala, sa next week na kayo pumasok ni Gilbert. Ipapakilala namin kayo sa mga board and investor ng kumpanya natin ha, sabi pa niya. Nakipagbiso pa ako sa kanya bago umalis. Bago maisara ang pintuan, ay tinapunan ko muna ng tingin ang kwarto ni Kuya Gilbert. Inisip kong puntahan siya kaso nahihiya ako.
Nabigyan ko pa kasi siya ng problema. At the end, nag-decide akong pumasok sa kwarto ko at magpahinga na rin. Nag-ayos na ako ng sarili ko bago tuluyang humilata sa kama. Kaso 3 oras na ang lumipas at di pa rin ako makatulog. Atalia, gising ka pa? Mahinang boses na tawag sa akin mula sa labas. Tumingin ako sa ibaba ng pintuan kung saan may siwang. Nakita ko ang isang anino, si Kuya Gilbert. Medyo nakaramdam ako ng galak sa pagkarinig ng boses niya, kaya madali ko siyang pinagbuksan ng pintuan. Di ko ininda kung ano man ang inaalala ko kanina. Bakit gising ka pa? Tanong ko. Nakasuot pa siya ng sando na puti at short na bumagay sa magandang hubog ng kanyang katawan. Mukhang bagong ligo rin dahil medyo basa pa ang kanyang buhok. Naaamoy ko din ang mabango niyang sabon. Instead na sagutin ako ay pumasok siya sa loob. Pinasara niya ang pintuan at umupo kami sa gilid ng kama ko. Nakapamulsa pa siya, inilabas niya ang kanyang cellphone. Akin ang number ni Jason. Seryoso niyang sabi. Nag-alanganin ako. Pero nakakontrata kasi yun kaya kahit isumbong mo sa pulis, ako pa rin ang umutang. Lumamlam ang kanyang mga mata na tila nalungkot sa ipinakita kong pag-aalangan. Wala ka bang tiwala sa akin? Imbis na sagutin ko ay sinagot ko siya ng ibang tanong. Sinabi mo kina tita? Umiling siya. Ako na ang bahala. Babayaran ko yun. Basta please, magtiwala ka na lang sa akin. Dahil sa sinabi niya, ibinigay ko ang numero ni Jason. Pagkakuha niya ay tumayo na siya at walang imik na lalabas sana. Pero mabilis ko siyang nahawakan sa kamay. Napalingon siya sa akin na seryoso ang mukha. Sorry. Naluha akong paumanhin sa kanya. Nahihiya kasi ako dahil di pa kami totally close pero heto nabigyan ko siya ng problema. Niyakap niya ako at hinimas ang ulo ko. Kaya nga ginagawan ko ng paraan. Please, wag ka nang umiyak. Masuyo niyang sabi sa akin. Parang hinahaplos ang puso ko habang sinasabi niya iyon. Natatakot ako na mapahamak ka dahil sa kanila. Iba kasi sila, di sila takot pumatay. Pwedeng wag kang gagawa ng ikakagalit nila. Pahikbi kong sabi. Ang hiling ko lang ay magtiwala ka sa akin, okay? Kumalas ako sa pagkakayakap at nagtitigan kami. Dama ko ang seguridad sa kanya, lalo na nang pawiin niya ang mga luha gamit ang kanyang hintuturo. Magpahinga ka na at huwag ka nang mag-iisip ng malalim, okay? Para akong bata na tumango. Hinalikan niya ako sa noo bago nagpaalam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin sa ginawa niya. Kasi kung aamin ako, iba yung damdamin ko sa kanya. Hindi na ito normal. Dapat kong itago kung ano man ang pagtingin ko sa kanya. Mali itong nadarama ko. Nagdasal muna ako bago matulog. Ilang araw nang lumipas at ako na lang lagi ang naiiwan sa bahay. Laging wala sina tita at tito. Napaka-busy nila dahil di ko sila naabutan sa umaga at late na rin silang umuwi. Siguro ganito talaga ang buhay nila. Nagpahinga lang siya nang mamatay si mama kaya inisip ko na di sila ganoon ka-busy. Si Kuya Gilbert ay may inaasikaso rin. Katakataka rin hindi na tumawag o nagpadala ng mensahe sa akin si Jason. Natatakot ako sa mga posible nilang gawin. Baka mamaya niyan, sumulpot na lang sila dito at manggulo. Nakaramdam naman ako ng kaba hanggat di natatapos ang problema ko sa kanya. Hindi ako mapapanatag pero naisip ko yung sinabi ni Kuya Gilbert na magtiwala sa kanya. Kaya naman yun na lang iniisip ko. Baka may ginagawa na siya. Pero naisip ko rin na baka may gawin sina Jason sa kanya. Hays, ano ba Atalia? Ang gulo-gulo ng isip mo. Muntag ko saka isinubsob ang mukha ako sa unan na nasa sofa. Ako lang ang nasa sala kaya walang makakakita sa akin. O anong meron at bakit ka nagkakaganyan? Nagulat ako sa nagsalita. Mabilis kong iniangat ang tingin ko at nakita ko si Kuya Gilbert na naka-leather jacket. Malawak na nakangiti sa akin kasabay noon ay ang malakas na pagkabog ng puso ko. Hindi ko maintindihan pero itong damdamin ko ayaw magpapigil. Kahit ilang beses kong isaksak sa kakote ko, nakadugo ko siya ay di naman iyon tinatanggap ng puso ko. Ngumuso ako at iniwas ang tingin ko sa kanya. Hindi ko kayang makipagtagisan ng mata sa kanya. Ba't di ka makatingin, Aber? Saad niya na humarap sa akin, sabay kurot sa pisngi ko
at tumawa. Ano kasi, alam mo na ang problema ko. Sagot ko na di pa rin tumitingin sa mata niya. Magbihis ka, labas tayo. Ilang araw ka na dito and I'm sure kailangan mong makapamasyal para ma-relax ang isip mo. Aniya, na-excite naman ako sa pag-aaya niya. Gusto ko sanang itanong ang tungkol kay Jason, kaso ayokong sirain ang moment namin. Sige, nabubulol kong sagot kasi di ko na talaga mapigilan ang dibdib ko. Patakbo akong pumasok sa kwarto at doon napasandal ako sa pintuan habang pinapakiramdaman ko ang puso ko. Last na to. Nanamnamin ko muna ang moment na to pagkatapos gagawin ko ang lahat na iwasan ang pag-ibig ko sa kanya. Sambit ko sa sarili ko. Kaya naman nagkahalukay na ako ng isusuot. Nagpasalamat ako dahil madaming pinamili sa akin si tita na damit. Kaso, yun din ang dahilan kung bakit natagalan ako sa pagde-decide na isusuot. Isang terno na short na kulay beige at sleeveless na blazer. Isang tube na white naman ang panloob ko. Naglagay din ako ng light makeup, hindi pwedeng heavy dahil baka magtaka na siya. Nang matapos ako ay tiningnan ko ang oras, nanlaki ang mata ko na halos magdadalawang oras na pala akong nag-aayos. Di ko namalayan. Napatakbo ako sa pintuan at pagkabukas ko ay siya agad ang nakita ko. Nakapamulsa habang nakasandal sa pader malapit sa pinto ko. Naka-cross arms at dahan-dahang lumingon sa akin. Kanina ka pa dyan? Sorry kung natagalan ako kasi di ko na natapos ang sasabihin ko. Nang hawakan niya ang palapulsuhan ko. Ayos lang yun. Worth it naman sa paningin ko ang pagtatagal mo. Hindi nakakasawa ang ganda mo. Sabi niya na mas lalong ikinabingi ng pintig ng puso ko sa bilis nito. Ayokong isipin na our feeling is mutual pero nahila na niya ang kamay ko. Nagpatangay na rin ako. Dinala niya ako sa Kaki Mall. Hindi ko alam kung anong plano niya pero nalaman ko lang iyon nang dalhin niya ako sa sinihan. Are we going to watch movie? Wait, is this a date? Sige na, suko na ako. Isipin kong date ito. Malicious na kung malicious but what should I do? Isa sa mga napansin ko ay pinagtitinginan siya. I mean, hindi lang mga babae kung hindi mga lalaki. May sinasabi pa sila na shadow something. Basta ganon. Kung sa bagay, may pagkasikat naman talaga siya dahil anak siya ng may-ari ng mall na to. Baka may nakakaalam nun. Hindi na kami pumila dahil may naka-reserve na pala siya for VIP. Lupit no? Tapos ako pa kasama niya. Pero natutuwa ako kasi isang romance ang pinili niyang panuuran namin which is I'm into it. Si isang kagaya niyang lalaki, nakakahiya sigurong manood ng ganitong genre. Kita ko sa mga mata na nakatingin sa amin. Sa inggit lalo kapag inaalalayan niya ako. Siya pa nag-insist bumili ng popcorn and drinks namin. Isa lang talaga ang problema. Dahil naka-sleeveless blazer ako at naka-short, maninigas ako nito sa lamig. Pero dahil feeling ko special ako, hinubad ni Kuya Gilbert ang leather jacket niya, saka ipinasuot sa akin. Kinikilig ang lola ninyo. Sabay akbay pa ha? Lord, patawad na talaga, bakit siya pa? Erase muna yan sa isipan. Enjoy now, iyak later. Papasimula na ang intro ng pinapanood namin. Kasabay nun ang panimula ng panlalamig ng binti ko. Di naglaon ay may babaeng dumalo sa amin. Yung babae na nasa counter kanina nakasama ng pinagbibilhan ng ticket. May dalang medium size na flannel blanket. Ako na talaga. Inuutos pala ito ni Kuya Gilbert kanina lang. Natouch na naman ang lola ninyo. Ang sweet naman nila. Naiinggit tuloy ako. Dinig ko sa magkabarkadang magkasama. Ihim tuloy akong napangiti. Ang haba ng hair na talaga ng lola nyo. Pero mukha akong nasa bahay dahil sa kumot at jacket na nakatakip sa akin. Pero importante ba yun kung umaapaw ang ligaya ko ngayon? Natawa, naluha, kinilig ako sa pinapanood namin. Siguro dahil in love na rin ako. Kaya nakaka-relate ako. Pagkatapos namin manood ay kumain muna kami sa isang fancy restaurant. Masaya kaming nagkukwentuhan sa mga bagay-bagay na di nahahalo yung tungkol sa problema ko. Nang matapos kami, umalis kaming magkahawak ang kamay na parang magnobyo. Yung isa walang nagtatanong o nagtatangkang ma-open topic kung tama ba itong ginagawa namin.
Wala rin clarification between us. Nagpapatangay na lang kami. Uuwi na tayo? Tanong ko nang nasa sasakyan na kami. Umiling siya sabay ngiti sa akin. Saan tayo pupunta? Magagabi na, Basta. Saan nga? Makikita mo. Isang oras siyang nagmaniho, makarating lang sa Tagaytay. Sa Sky Ranch niya ako dinala. Ang ganda dito, halos nilibot namin yun sa sobrang tuwa ko. Di ko napigilang yakapin siya. Nagpicture ako kung saan-saan. At syempre, siya ang taga-picture. Hanggang nag-aya siya ang sumakay kami sa Ferris wheel. Takot ako sa mataas kaya tumanggi ako. Di ba sabi ko sa'yo, magtiwala ka sa akin? Paalala niya sa akin. Aangal na sana ako kaso nadala niya ako doon. Tila ba nag-slow motion ang lahat habang inaalalayan niya akong sumakay. Nakapikit ako nang maramdaman kong palarga na ang Ferris wheel. Mahigpit akong nakayakap kay Gilbert pero wala akong masyadong maramdaman. Idilat mo ang mga mata mo. Utos niya sa akin. At dahil wala akong maramdaman, idinilat ko ang mga mata ko at doon nakita ko ang kaitaasan. Ang ganda ng paligid. Kumuwala ako sa kanya at tumingin sa kabuuan ng ibaba. Kita ko rin ang bundok ng Taal, ang karagatan, ang mga puno at ang syudad. Ang ganda. Wala akong masabi. See, nagustuhan mo nga? Saad niya. Pinagsawa niya akong tingnan ang magagandang view doon. Nang manawa na ang mata ko sa pagmamasid, ay saka pa lang ako na perme sa pagkakaupo. Maybe this is the right time. Pauna niyang sabi. What do you mean? Alam kong marami ka ring napapansin kung anong ginagawa natin, kung bakit andito tayo. Napalunok ako ng laway. Mukhang siya na mismo ang nagbubukas ng paksa tungkol sa maling pakikitungo namin sa isa't isa. Kuya Gilbert, address me with my name. Putol niya. Gilbert, alam kong mali itong ginagawa natin, kaya nga ito na ang huli. Kaya ninanamnam ko na ang moment na to. Tumango siya saka ibinaba ang tingin, dinig kong napatawa siya. By the way, nabayaran ko ng utang at napakulong na rin sina Jason. Kasama na ang mga alipores niya dito sa Maynila. Kaya wala ako lagi sa bahay dahil yun ang inaasikaso ko. Pag-iiba niya ng paksa. Para akong napahiya sa sinabi ko dahil para ko na rin inaamin na may nararamdaman ako sa kanya. Pinamulahan ako ng pisngi sa isiping baka mali ako ng hinala. Nang mutual lang ang damdamin namin sa isa't isa. Pero kahit na ganoon ay masaya ako dahil nawala na ako ng tinik sa lalamunan. Ganun ba? Salamat ha sa tulong mo. Ano reaksyon ni tita? Wala, hindi ko sinabi sa kanya tulad ng habilin mo. Saan ka kumuha ng pambayad? Bininta ko ang mga account ko sa laro ko. Kaya nga nakilala na ako ngayon for exposing myself when I sold those accounts. Kumikita ako doon but due to what you said before na hindi iyon maganda sa katawan, bininta ko na lang. Nagulat ako sa sinabi niya. Alam ko naman yung tungkol sa mga professional player. Ginawa talaga niya yun para sa akin. Kaya di ko na napigilan ang sarili ko na magtanong, bakit ginawa mo yun? Cause I love you, Atalia. I know it's wrong, pero ikaw lang ang nagpatibok ng puso ko. Diretsahan niyang sagot. Gustong magtatalo ng puso ko sa sinabi niya, pero nalungkot din ako. Mali ito, Gilbert. I know. Kaya nga alis na ako sa Makalawa. Sabi ko na kina mami. Naguluhan ako sa sinabi niya. Nakaramdam ako ng kirot sa sinabi niya. Kahit di naman kami magkatuluyan, ayos lang. Huwag lang siyang mawala. Why? Saka napaganda ng lahat. May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Matamlay kong tugon. Gusto kong bumunghalit ng iyak sa harapan niya. Magmakaawa na wag siyang lalayo. Can you wait for me? No matter how long it is. Nangilid ang luha ko sa sinabi niya. Ano bang ibig niyang sabihin? Di kita maintindihan. Gusto kong marinig ang sagot mo. Oo, maghihintay ako. Kahit bawal. Kahit di tayo magkatuluyan. Gusto kong makita ka. Humihikbi ko ng sagot, pero siya ngumiti lang parang tanga lang. Nagyakapan kami, dinadama ang pagsasama naming dalawa. It's been 2 years since nagpunta sa Russia si Gilbert.
Halos gabi-gabi ko siyang iniiyakan. Wala kaming kontak sa kanya. Hindi namin siya makamusta. Hindi ko alam ano ang trabaho niya doon. Pati sina mami walang balita sa kanya pero di ko kagaya. Hinahanap ko siya. Nagtataka na talaga ako. Nagpaalam lang siya sa amin na alis siya. Pumayag sina tita na spoil sa kanya na siya naman talaga ang katakataka. Tapos, naipakilala ako sa mga board at investor sa kumpanya. Natuwa sila dahil may magmamana na daw sa negosyo namin. Inaisip ko si Gilbert. Hindi ba dapat si Gilbert magmamana nun? Hindi nila alam na may anak si na tita. Naguguluhan ako. Lahat ng atensyon ni na tita at tito Tommy nasa sa akin. Minsan nababanggit nila si Gilbert kaso hindi ko makita sa kanila na namimiss nila ito. Ako lang ata naghahanap sa kanya. O bakit malungkot ang prinsesa namin? Tanong ni tita nang makita akong matamlay na isinusubo ang pagkain. Matamis akong ngumiti. Wala po, busog pa po siguro. Nga pala after natin kumain, tumambay muna tayo sa veranda. Aya ni tita. Pumayag na lang ako. Total Sunday naman bukas. Naghanda ng dessert si tita, kakain pa lang namin. Pero heto, may minatamis pa. Ganoon kaalaga ang tita ko. Kaya nadadagdagan ang kilo ko. Napansin ko na 4 ang teacup na inilapag ni tita. Di ko na inusisa iyon dahil baka extra lang. Nang maayos na ang mga cake at ang mga tsaa ay nakarinig kami ng ugong ng sasakyan. Tumingin kami sabay-sabay sa labas. Am I late? Sabi ng lalaking kakapasok lang. Halos tumigil ang mundo ko pagkakita sa mas gumagwapong si Gilbert. Anak, napatay yung sigaw ni tita. Mabilis siya nitong tinungo upang yakapin. Pati si tito ay lumapit sa kanya. Samantalang ako, heto halos may estatwa sa kinauupuan ko. Hindi ko malaman kung ano ba ang dapat maging reaksyon ko kasi halo-halo na. Nagagalak na naiiyak pero alam kong mas nag-uumapaw ang saya. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Subalit hindi ako lumapit sa kanya. Nangingilid na ang luha ko pero mabilis ko iyon pinunasan. Ayokong mahalata ni na tita tito ang nararamdaman ko para sa anak nila. Nagkamustahan sila na parang di ako nag-e-exist. Mas mabuti na yon. Matapos makipagkamustahan ni Gilbert, ay natuon ang tingin nila sa akin. Napalunok ako ng laway. Ngumiti sa akin si tita. Puntahan mo na at ikaw na ang mag-explain. Tura ni tita kay Gilbert. Hindi ko sila maintindihan. Anong meron? Titig na titig sa akin si Gilbert. At the end, di ko na napigilan lumuha nang lumapit siya sa akin sa bayakap ng mahigpit. I miss you. Tama bang narinig ko sa kanya? Bakit nga ito sinasabi? Nadako ang tingin ko kina tita na mataman kaming pinapanood. Nakangiti nila kaming pinapanood. Di ba nila narinig ang sinabi ng anak nila? I love you, Atalia. Mabilis akong kumalas sa pagkakayakap niya. Hindi ito tama lalo at nasa harapan namin ang mga magulang niya. Gilbert, this can't be. Mahina kong sabi. Kailangan ko yon ipaalala bago pa magalit sa amin sina tita. Mali ito. Mag-usap muna kayo, Gilbert. Saad ni tita, umalis sila at naiwan kaming dalawa. Hindi sila galit, pero imposible namang hindi nila narinig ang sinabi ni Gilbert kanina. Gilbert POV. Nang magkasarilinan kami ni Atalia, ay bakas ko sa mukha niya ang laking pagtataka, halatang naguguluhan. Mom and Dad already knew about my feelings about her. Naisakripisyo ko na ang larong halos, naging buhay ko na. Kaya pala hinayaan nila ako to avoid na may publicize ako. Nalaman ko lang ang lahat when Mom confront me. Nakita pala niya yung accidental kiss namin ni Atalia. I confess my feelings. Balak ko na sanang iwasan ang babaeng sa kauna-unahan kong minahal nang aminin ni Mami na adoptive child lang pala niya ako. They can't bear a child kaya inampon nila ako when I was a kid mula sa pamilyang hikahos. Ipinagbubuntis pa lang ako ng tunay kong ina nang makausap na nila sina Mami. Guilty pa si Mami noon dahil ayaw niyang mag-take advantage pero buo na ang loob ng totoong parents ko na ipaampon ako para sa kinabukasan ko. At para walang maging utang na loob si Mami sa kanila, nanatili ako hanggang 1 taon sa totoo kong magulang.
Nakuhanan na ako ng birth certificate at lahat na anak ako ng tunay kong mga magulang bago ako pina-adopt. Para kung sakaling dumating ang panahon na gusto nila ako makita ay hindi siya hahadlang. Ganon kabait si Mami. Itinago nila yon ng matagal na panahon at dahil di ko naramdaman na isa akong ampon ay di ako naginala. Mahal ko sila, mahal na mahal. Kaya pala hindi lumukso ang dugo ko kay Atalia cause we're not in bloodline. I went to Russia to see my real parents kung saan doon na naninirahan. Tinulungan sila ni Mami na makaahon. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Mas pinalawak ko ang pag-intindi ko sa kanila. Inasikaso ko na rin ang papers ko upang bumalik sa kanila at upang manatili kina Mami. Si Atalia ang magiging daan upang tuluyan na kaming maging buo. After all, hindi ako naipakilala sa kumpanya. Pumupunta lang ako doon paminsan-minsan pero ni minsan hindi ako naipakilala sa public na hindi ko naman tinutulan. Iba ang passion ko, which is gaming. Everything is on its place. Kwento ko ang buong katotohanan kay Atalia. Even she can't believe it. So you mean? Walang you mean. Basta mahal kita at walang hadlang nun. Naiyak na naman siya sa sinabi ko. Muli kaming nagyakap. No doubt na namimiss ko siya ng sobra. And I knew she misses me that much too. I love you, Atalia. I love you more, Galbert. Walang paglagyan ng tuwa ko nang sa wakas ay official na kami. Ito na ang pinakaantay namin. 2 buwan na ang lumipas at handa na ang lahat. The preparation and everything sa kasal namin ay handa na. Hindi na rin ako umuwi sa bahay simula nang maging fiancé ko siya. Ayokong i-take advantage. Ang mahal ko, ako ang una niya at siya din ang pinakauna ko kaya gusto kong maghintay. Ginagalang ko siya, akala ko noon pare-parehas lang ang babae. Nagkamali ako. Sa tinagal-tagal ng panahon, eto at sa inakala kong pinsan ako makakasal. Nang panahon na malaman kong hindi ko siya pinsan ay already made a vow. Ikaw babae, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Galbert Fuentes sa hirap at ginhawa? Malawak ako nakangiti ng sulyapan niya ako kahit nakatakip siya ng belo. Alam kong namumula na siya sa kilig. I do, Father. Ikaw lalaki, natanggap mo bang maging kabiyak sa Atalia Mantala? Nakakakaba pero andito na to. Nasarurok na kami ng pagmamahalan namin. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya bago sumagot, I do, Father. Iniangat ko ang belo niya at nakita ko ang kagandahang gusto kong makita hanggang pagtanda. Matamis siyang ngumiti sa akin bago ko inilapat ang buo kong pagmamahal na halik. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.